Ayun, no, Crypto Serye episode 15 na ba tayo? So, tingnan natin kung 15 na nga, no? So, pero again, no, papakita ko lang sa inyo, no, bumili ulit tayo. Okay? Bumili ulit tayo ito, no? Kakabili lang natin today. Pero kung titingnan natin KGX, no? Ang asset natin, syempre, gusto ko ipakita rin sa inyo 'yan, no? So, kahapon lang tayo bumili ng Ethereum and ADA. Mamaya, bibili ako ng Ethereum and ADA, no? So, ito yung ADA natin is 467. So, bibili ako niyan siguro mga 5 ADA, no? So, ito lang yung ginagawa natin everyday, bili lang ng bili. Okay? So, ngayon, kung titingnan natin dito sa KBTC, again, maraming news na nangyayari ngayon sa United States, lalo-lalo na sa tariff and yung sa Iran, no? So, syempre ang gusto ni President Donald Trump talaga mapatupad yung tariff. Pero again, yung Supreme Court yung gagawin ni President Donald Trump is parang illegal, no? Kasi nga hindi approve eh. So ngayon, pero para nagano siya, naglabas siya ng sign, no, na 10% tariff sa lahat ng bansa. So tingnan natin. Pero kasi ako hindi ako doon nakatingin muna. Tinitingnan ko tong graph, no? Sa tuwing nakikita nyo to, no? Sa tuwing gumagawa tayo ng support and resistance, lagi naman nakukuha. Okay? Lagi siya nakukuha. So again, ito is not financial advice para mag-future kayo, no? Pero ang sa akin lang dito, nagbibigay lang ako ng info. Okay? Bibigay lang tayo ng info kung possible ba ma-break yung mga ganitong klaseng support and resistance. Okay? So, ito yung Sunday topic natin. So, parang ginagawa ko dito, paano ba ako mahanap ng support and resistance? So, again, sinimulan natin to na ganito. So, ang tinitingnan muna natin dito, syempre, dito sa area na to. So, wag na muna tong tatlo kasi gagawa natin yan soon. So, dito muna tayo nag-start sa area na to. Kung mapapansin nyo, maraming supply dito. Para sa akin kasi, laging rejected. No? So, ibig sabihin, magandang resistance to for me. And then ngayon, kung titingnan natin dito sa area na to, so gumawa tayo ulit dito. Ito, kung mapapansin nyo to. So gumawa tayo dyan kasi multiple rejection ang nakita natin dyan. At kahit dito sa area na to is hindi siya makuha-kuha. Okay? So ibig sabihin, maganda tong resistance na yan. So para sa akin kasi multiple rejection kapag nakakita na ako ng rejection na tatlo pataas, no, minimum of 3 rejection, ginagawa ko na siyang support or resistance. Okay? So ngayon, kung mapapansin nyo dito, gumawa ulit tayo ng another resistance sa descending na to. Bakit? Kasi nakakita tayo ng multiple rejection. Kung mapapansin nyo naman, dahil nagkaroon ng multiple rejection, nung na-break, lumipad hanggang 70. No? 70. Kung titingnan natin yung 70, di ba? Kung titingnan nyo to titingnan nyo to, from dito sa 67,300 hanggang 70, lumipad, ibig sabihin, big profit yan, mga pogi. Okay? So ngayon, another resistance naman ang nakita natin dito. So, kumuha tayo ng support dito sa ilalim kasi nagkaroon siya ng multiple rejection sa support, 1, 2, 3. And then ito, para sa akin, rejection na rin yan. And then dito sa resistance, kung makapansin natin, 1, 2, 3, 4. Okay. So ngayon, makikita natin, low volume siya. Pero kung titignan nyo naman, no, again, from 67 to 68,600. Meaning, may profit ka na dyan. Okay? So ngayon, dito, wala pa ako nakikitang resistance. Ang still lang resistance natin, 69. Saan natin nakuha si 69? Dito sa area na to. 1, 2, 3, 4. So, kumuha tayo dyan ng rejection, no? Ibig sabihin, yan yung isa sa support natin pagdating ng 69. Yun, ano ang magiging takbo nito? So, parang nakakakita ako ng pataas no? So, titingnan natin, no? Ito, parang nakakita ako nito. O, tingnan nyo So, parang nakakita ngayon ako ng pwede nating maging support, no? Dahil nagkaroon ng rejection dyan sa area na yan, so tingnan natin. So kung pwede ba tong maging support, yung area na yan, okay? So next, kung titingnan naman natin to, so gagawa ulit tayo. Sa 4 hours time frame, medyo umaangat na siya. 'Di ba? So para sa akin, is parang na-break yung structure. So meaning, good, bumagsak sa support, umangat sa resistance, no?
bumagsak ang support. So ibig sabihin pala wala pa nabi-break sa structure. Pero pwedeng pag ito lumipad, no? Pag ito lumipad hanggang dito lang tapos sabay biglang bumalik, possible magkaroon ng downside. So ito lang yung nakikita ko ngayon. So makikita natin ha kasi ito yung ginawa nating graph at minomonitor natin. So tapos na tayo dito sa area na to. Nandito na tayo. Okay? So, ang kukunin na lang natin dito sa area na to, ito, yung pinaka-resistance niya. So, ngayon, kung mapapansin nyo, ito na yung ginawa natin na possible na daanan niya. Possible rejection, pwedeng lumipad, or possible, ma-break to, pwedeng bumagsak na hanggang dito sa 65. Pwedeng ganon, no? So, titignan natin yan. Kasi, para sa akin, mas maganda yung inaaral nyo yung takbo mismo ng market, no? Kung makikita nyo yung price action nito, syempre gamitan nyo ng EMA din, tapos gamitan nyo din ng RSI, di ba? So makikita nyo naman kung overbought na yan or hindi pa, di ba? Pero kasi ako pagka Bitcoin ang tinitingnan ko, doon ako sa higher time frame. Kunyari sa 1-day time frame, doon ko tinitingnan talaga kung overbought na siya. So sa 4 hours time frame, so isa rin to, no? Kasi karaniwan sa 4 hours nagkakaroon din naman talaga ng big drop di ba? Nagkakaroon din ng big pump. Parang ito, kung titingnan nyo, 4 hours to. O, di ba? Lumipad naman siya. And then rejected, nagkaroon ng drop. Di ba? And then ngayon, rejected sa previous support natin, nagkaroon ng pump. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kaya, again, napaka-importante ng support and resistance. So, ginagawa ko naman to kasi bumibili-bili lang naman ako ng Bitcoin. Okay? So, bumibili-bili lang tayo ng Bitcoin and hindi tayo nag-future muna sa BTC. Pero kung mapapansin nyo, this is a good practice na nakikita nyo na kung ano yung support and resistance, di ba? Again, tulad ng sinabi ko, kaya natin na-monitor to simula nung bumili tayo dito sa area na to, di ba? So, dun tayo nagsimulang gumawa ng support and resistance. Ganon din naman kay Ethereum. Okay? Ganon din kay Ethereum. Kung titignan nyo yung kay Ethereum natin, so ito siya. So, gumawa tayo dito ng descending. Pero kung titingnan nyo, breakout to si descending, tapos umangat. So kung titingnan nyo, for the Ethereum, nandito siya sa 1960, tapos umangat siya ng 1994. So meaning, medyo mababa pa naman. So for me, okay lang yan. So dito naman, may napapansin ako na panibagong support, ay panibagong resistance. Itong area na to, sa 4 hours time frame. So possible, ang mangyari dito, magkaroon lang muna siya ng sideways. Karoon muna siya ng sideways, no? And then, dyan siya magdi-decide kung saan siya pupunta. So, ako basic lang ang pag-analyze ko, no, ng ating support and resistance. Napaka-simple lang kasi ayoko nang pahirapan yung buhay ko, lalo na kung spot naman yung ginagawa ko at bumibili naman ako, di ba? And then, ito yung way para mag-practice ka. Diba? Ito yung way para makita mo, okay So, sa horizontal pala, nakakakita na ako ng support and resistance. Tapos, pag na-breakout yun, ang ganda pala ng entry. Ang ganda pala ng lipad niya, no? So, kung titignan nyo to, ito, horizontal. Diba? So, kung titignan W pattern, biglang lumipad. So, from here, no, from 2025 to 2,109. So malaki yan kung Ethereum ang. Tapos ngayon kung mapapansin nyo, every time na magkaroon ng rejection, laging confirmation. So again, ganoon din. Lumipad, confirmation. So another candle, dun papasok. And then reject, confirmation. Pagka nakita mo to, nakita mo yung another candle, dun papasok. 'Di ba? So ganoon lang naman yung ginagawang entry point. So, ang pinaka-kailangan mo lang gawin, syempre dapat, is meron kang cut loss. Diba? Huwag kang, kasi karaniwan sa trader, mas sinuhold yung loss kesa sa profit Diba? Napansin nyo? Dapat hindi. Dapat, meron kang cut loss talaga kung kailan ka magka-cut, 'di ba? Hindi yung parang hindi yung parang ubus profit, ubus puhunan ka, hindi ganoon mga kapatid, no? So, yan lang yung ating support and resistance kung paano tayo tumitingin again, no? Kapag makikita nyo, ulitin lang natin paano ako tumitingin ng support and resistance. Tulad ng sinabi ko, nag-check lang ako ng multiple rejection, minimum of 3,
no? And then ganun din dito, minimum of 3. Ganun din sa horizontal, minimum of 3. So masyado magulo yung pattern, pero kung matagal na kayo dito, so naiintindihan nyo to. No, guide ko lang to. No, ngayon, ito yung panibago natin ngayon. Itong paangat na to, no? So kung titingnan natin, 1, 2, 3. So ito, 1 pa lang naman siya. So okay lang yan. So titingnan natin kung lilipad dito sa area na to. Pag nabasag tong area na to, possible si 73. 'Di ba? So yun lang naman KGX at wala pang mga Bitonix and BitGet dyan mga kapatid. At gamitin nyo na yung link natin dyan sa description para at least kahit pa paano sa March 1, no? Sama-sama tayo sa group. Okay? Saludo sa inyo lahat.